Dear Dr. Love, masasabi kong malas ako sa mga raffles, pero masasabi ko ring maswerte pala ako sa buhay ko. Ako po si Connie from Marilao, Bulacan. Ako po ay 34 years old at isang empleyado sa Pasig City. Habang ang mga office mate ko po ay masayang masaya sa mga napanalunan nilang 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 cash prizes, bukod pa sa Android phones at tablets. Sa isang sulok naman ako na kind of disappointed sa napanalunan ko. Isang Noche Buena package worth 3,000 pesos. Pero pinabayaan ko na lamang. Baka kasi ito lang ang kapalaran ko. For the past 3 years na kaanib ako ng kumpanya, umuwi na lamang ako hawak-hawak ang napanalunan ko at pinagtitinginan ako ng ibang mga pasahero sa bus. Pero dead ba lang ako? At least may napanalunan pero kinda disappointed pa rin. Napakaliit nga naman, 3,000 pesos Noche Buena package. Yung iba, 10,000, 20,000, 50,000. May Android phones pa, may tablets pa. Nang ako'y nag-tricycle naman po papuntang bahay, marami akong nadaanang nagbebenta sa labas at sa mismong tapat ng bahay namin, naroon ang nagbebenta ng balot kasamang anak niyang around 10 years old. Ewan ko, pero for some reason, sinabi ng puso kong ibigay sa kanila ang napanalunan kong 3,000 pesos worth of Noche Buena. Agad-agad itong inabot ng bata at abot tenga ang ngiti nilang magama. May kirot sa puso ko na nakita ko ang saya sa mukha nila nang naibigay ko na sa kanilang Noche Buena package. Napaisip ako, wala pala sa halaga ang nakukuhang saya. Ang isang bagay na akala natin ay maliit lamang pero napakalaking halaga pala sa ibang tao. At lubos na saya ang nararamdaman nila. Sa sandaling ito, hindi ko na nararamdaman ang disappointment sa napanalunan ko sa raffle. Napalitan ito ng saya at galak at pasasalamat dahil alam ko sa puso ko nakatulong ako ng malaki mula sa isang bagay na inaakala kong maliit lamang. Hanggang dito na lamang, Dr. Love. Merry Christmas po sa lahat. Sumasa inyo, Connie ng Marilao, Bulacan. Balikan natin ang kasaysayan ni Connie ng Marilao, Bulacan. Maraming salamat, Connie, sa pagbahagi mo sa akin. Alam mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa na malas ka sa raffle. Meron kaming, when was that? Thursday of last week. Oo, nung Thursday, nagkaroon ng Christmas party ang face-to-face, di ba? Yun. Alam ko meron kaming bonito-bonita eh. Nagbunutan, di ba? May nakabunot daw sa akin pero wala akong natanggap na gift. Wala, baka nalimutan ibigay. Oo, anyway. Ikaw nga, meron ko pa napanalunan, di ba? Noche Buena package worth 3,000 pesos. Pero, nakakalungkot kasi makita mo yung iba, dami napapanalunan. Meron mga taong talaga maswerte sa raffle. Di ba? May mga maswerte sa raffle talaga. Ako, ubod ng malas ko sa raffle. Pag nanalo ko ng isang prize, napakaswerte ko na noon. Pero, minor pa yon ha? Pero, kung titingnan natin, Connie, dapat ikatuwa mo yung nangyari sa'yo. Kasi sa pagkatao mo ay nakita ng mag-ama na nagtitinda ng balot sa harap ng bahay mo, nakita sa iyong pagkatao ang larawan ng Panginoon. Tandaan natin,
Ang Pasko ay dumarating once a year at ang diwa ng Pasko ay giving and forgiving. Ang diwa ng Pasko ay pagbibigay at pagpapatawad. Kung matatapos ang Kapaskuhan nang hindi pa tayo nakapagpapatawad, ay parang hindi tayo tinamaan ng Pasko. Di ba? Kailangan yung pagbibigay, giving and forgiving. Hindi nangangahulugan na kinakailangang mamahalin ang ibigay mo or ang tatanggapin mo. Ang mahalaga ay naging bahagi ka ng kasiyahan o ng kasayahan ng maraming tao. Ang mahalaga ay alam natin na hinihintay natin ang pagsilang ng Panginoon, kaya meron tayong Adviento, Season of Advent. Nung Sunday ay napuna natin na it's a joyful Gaudete Sunday, no? At nakita natin nagbago ang kulay ng damit ng pari. Kasi yung pagtitika natin at paghahanda natin sa isang malaking selebrasyon sa pagdating ng anak ng Diyos, ito'y papalitan ng gaudete, ng joy, ng paghihintay. Yun yung nangyari nung Sunday. Dahil malapit na po ang pagsilang ng Panginoon. At ito ang mahalaga, maunawaan natin kung bakit isinilang at isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa pamagitan ni Maria na 9 na buwan na nagdala sa kanyang sinapupunan sa anak ng Diyos, sa ating Panginoon. It is the spirit of giving. God the Father gave His only begotten Son to us because He loved us that much. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.